natin na kinakailangan tayo ay mabautismuhan. At ang bautismo ay sa pamamagitan ng paglubog. Ito po ang tanong, bakit tayo o bakit kinakailangan tayo ay mabautismuhan? Anong dahilan bakit ka nabautismuhan? Sabi po sa Matthew 3:15, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness, then He suffer it. Sino pong kausap ni Jesus Christ? Si John the Baptist. Ang sabi ni John the Baptist, hindi akong dapat magbautismo sa iyo, Panginoon, kundi akong dapat mong bautismuhan. Anong sabi ni Jesus Christ? Pahintulutan mo ito, Juan, para matupad ang buong katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kaya ka nagpapabautismo, sinusunod mo at tinutupad mo ang buong katwiran ng Diyos. Ano ang buong katwiran ng Diyos? Ang buong katwiran ng Diyos ay nasa Biblia, mga kapatid ko. Amen? At bukod doon, mga kapatid, para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ang sabi sa Marcos 1:4, si Juan, na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So yung bautismo ni Juan Bautista ay baptism saan? Sa pagsisisi. No? Baptism in repentance. Sinabi din ng Panginoong Jesucristo, Lucas 24:47, at ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So sa madaling salita, once na ikaw ay nabautismuhan, mga kapatid ko, binabautismuhan ka saan? Para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Hindi po ba, Pastor, pag ako'y nagsisi, pinatawad na ng Diyos ang aking mga kasalanan? Mga kapatid, sa pagsisisi, napapatawad ang ating mga kasalanan. Sa bautismo ay nahuhugasan po ito. Amen. Kaya ang pagsisisi at ang bautismo sa tubig ay hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kaya nga ang sabi, para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Yes, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pinatawad ka ng Diyos as an act, mga kapatid, bilang pagsunod, bilang gawa doon sa pagpapatawad na ginawa sa iyo ng Diyos. Anong gagawin mo? Susundin mo ito para yung pagpapatawad ng Diyos, mga kapatid, ay malubos sa iyong buhay sa pamamagitan ng bautismo. Amen? Kaya yun, mga kapatid, para bang nakahawa ka ng dumi. Diba? Nakahawa ka ng dumi. Alam niyo na kung ano yung dumi. No? Pag yan ay pinunasan mo lang, nalinis ba? Nalinis naman. Andun pa rin yung amoy. So anong gagawin para matanggal yung amoy? Kailangang hugasan. Same is true sa pagsisisi, yung kasalanan natin pinatawad na. Pero yung bakas ng kasalanan ay nandun pa. Kailangan yun ay mahugasan. Sa bautismo, kailangan mailibing ka sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kaya ganyan kaimportante na ikay nabautismuhan. Pahalagahan mo yan, mga kapatid. Pinatawad na lang Diyos yung kasalanan mo. O, huwag ka nang gumawa pa uli ng mali. Kasi pinatawad na lang Diyos yung kasalanan mo. Ikalawa, mga kapatid, ito, karugtong din po ito ng sinasabi ko, para mahugasan o para sa paghuhugas ng mga kasalanan. Acts 22:16, sabi po ni Pablo, inutusan po ni Ananias si Pablo ng ganito, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. 1 Corinthians 6:11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng Diyos. So sa madaling salita, hindi lang napatawad ang iyong kasalanan, hindi lang para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan ang bautismong iyong natanggap, kundi hinuhugasan din ito ang kasalanan mo, mga kapatid. Anong sabi sa Korinto uli? Nahugasan na kayo. Ano pa? Ginawa na kayong banal.